Ang pequeña, ang gusto ko sa bossing, tunay ang bareta, magagayon pa ang musika. Sa Naga, ini ang 104.7 Bossing FM. Kaya kung may maghapot, ang simbag. 104.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Bossing FM, iyong pakinggan. Musika't pagbabalikan, tsak nakakahiligan. Impormasyon at siya ang hanap ay nandito. Tara tumutok na at makinig sa iyong radyo. Kabosing, alas 6 na. Time check is brought to you by Euro Airlink Travels. Book your next adventure with us today and let your journey begin. Euro Airlink Travels. Time check is brought to you by Marcofe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. That time check was brought to you by GP Win. GP Win. GP Win. GP Win. Hanap mong medicines, medical supplies, or medical equipment? Nopper Pharmacy, your better option. Nopper Pharmacy, your better option in medicines. Mapa-branded, generic, OTC meds, injectables, food supplements, maintenance, and other hard-to-find medicines. Nopper Pharmacy, your better option in medical supplies. Hospital essentials, masks and gloves, catheters, syringes, and adult diapers. Nopper Pharmacy, your better option in medical equipment. Mapa-wheelchair, commode chair, nebulizer, BP apparatus, glucometer, suction machine, pulse oximeter, and hospital bed. Nopper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Nopper Pharmacy, J. Miranda Avenue, katabi ng BMC. Nopper Pharmacy, Diversion Road, tapat ng Bangko Sentral. At sa Nopper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Nopper Pharmacy, your better option. Marxy Vitamin, katawan na ay palakasin. Protektado ka palagi kasi naka-Marxy. Ascorbic acid, plastic. Marxy Vitamin, palakasin ang immune system. Protektado ka palagi sa araw-araw mong mga gawain. Mag-Marxy ka, siguradong protektado ka. Mag-Marxy na! Pasok ka na naman! Kaya huwag kalimutan, mag-101. 101 Shopping Center para sa mga pangangailangan ng inyong mag-aaral. Your kid supplies at affordable price. Gustong kumpletuhin ang gamit sa bahay? 101 Shopping Center ang puntahan. Dito nyo makukuha ang mahalagang gamit ng inyong tahanan. Walang dudang sa presyo. Budget-friendly ito. Mahilig magluto? Mag-101. Pag ang mga gamit sa kusina ay kompleto, tiyak lalong gaganahang mag-eksperimento at gumawa ng mga home-cooked meals at special recipes na paborito mo. Laging tandaan ang 101. 101 Shopping Center. Nandito ng lahat at pag bumili ka ng maramihan, malaking katipiran. 101 Shopping Center. Indaga, Pili, and Goa. Also, 101 Sipokot Branch. Soon to open, 101 Mall Naga, a one-stop shopping mall located at the center of Naga City. For leasing inquiries, contact 0995-548-6686. 101 Mall Naga, your family's shopping mall. The Singing Bossing. The Singing Boss. The Singing Bossing. Ang palisang inyong tinangkilik at minahal ay aming ibinabalik. The Singing Bossing 2025. The thoughts I have of you, I treasure. Ito'y bukas sa mga kalahok na 18 taong gulang na at hanggang 50 taon. If you are from Naga City or the province of Camarines Sur, then you're qualified to audition. Deep inside of me. Ugaliin lamang na tumutok sa 104.7 Bossing FM para updated ka sa mga detalye hinggil sa mga audition dates, kailan at kung saan ito gaganapin. The Grand Finals, September 2025. The Singing Bossing, Year 3. The Singing Bossing Year 3 is presented to you by our major sponsors, Councilor Jude Altamarino Jokno, ASEC, Rex Villegas. Also brought to you by Punong Barangay Corazon Peñaflor of Calawag, Naga City, Municipal Councilor Neil Adrian Delenya of Camaligan, Camarines Sur, Mayor Nino Taiko of Pasacao, Camarines Sur, Councilor Attorney Aris Macaraig of Naga City, Councilor Elmer Baldemoro of Naga City, Professor Chris
Maurice Frias, Managing Consultant, Asha Leadership Development Academy, 12 years of result-oriented capacity building. Counselor Narcel Lopez of Pili Camarines Sur, Mr. Bimbo De Leon of Naga City, Paril Enterprises, Paril Farm and Hog Trading, distributor of Atlas Feeds and iFeeds, office and warehouse located at Diversion Road, San Vicente, Pili Camarines Sur, owned and managed by Mr. Armando Conico Paril. Dr. Magno Conag, President, City College of Naga. Pagod sa trabaho, traffic pa sa kanto. Sa haba ng biyahe, umiinit ang iyong ulo. Stress ka dahil sobrang hassle ng iyong maghapon. Tila imposibleng makaahon sa lakas ng araw. Saan ka man, kaibigan magpunta, laro ka magkakasama sa kulitan at harutan. Masaya ang araw pag nandyan nagkakwentuhan. Kaya huwag nawala, mag-alala. Nandito na si Bossing na handa magpasaya. Harapin ang bawat bukas na merong ibig sa iyong mga mata. Talikuran ng problema, tara na. Kaya Bossing FM, iyong pakinggan. Musik at pagbabalitan, tsak nakakahiligan. Impormasyon at tansiya ang hanapin nandito. Tara tumutok na at makinig sa iyong radyo. Bossing FM, iyong pakinggan. Musik at pagbabalitan, tsak nakakahiligan. Impormasyon at tansiya ang hanapin nandito. Tara tumutok na at makinig sa iyong radyo. Magandang araw kaibigan, oras na para bumangon. Ito yung araw na puno ng bago ang maghapon. Dapat isang pagpalaya sa bawat tampas ng alon. Negatibo itabi, positibo ay ibaon. Buksan ang iyong radyo, pakinggan ng iyong hiling. Kay Bossing ay maririnig ay magagandang himig. Mga tunog na magpapaganda ng iyong maghapon. Tinig na makakasamang harapin ng mga hamon ng buhay. Dapat bawat areglo na nagmanay. Kasama mo yung Bossing na laging nakaalalay at gabay mo upang malaman ng katotohanan. Sistema kalagayan sa minamahal mong bayan. Pero chila, dapat makaliwalas bawat agod. Nang sa ganon, ilo na indahin ng bawat pagod. Kasama mo si Bossing, sagot kasiyahan mo. Stay tuned sa pagkasagat kayo ng radyo mo. Bossing FM, iyong pakinggan. Musik at pababalitan, tsak nakakahiligan. Impormasyon at tansiya ang hanap ay nandito. Tara tumutok na at makinig sa iyong radyo. Bossing FM, iyong pakinggan. Musik at pababalitan, tsak nakakahiligan. Impormasyon at tansiya ang hanap ay nandito. Tara tumutok na at makinig sa iyong radyo. Sa kalakawan kan industriya ng radyo sa presenteng panahon na ang AM nagtapsok na sa mga programa kan FM. Ang liwat nagkakaigwa, nimbago asin makusog na buhay kan radyo. Uminabot na. Nung kaman na maninigaran na ang Bossing FM nakalaog na sa karawat kan ratings sa radyo. Kaya man ang sa intong mga bossing, mas papagayunon ang tamang kombinasyon kan tugtugan, pagbabaleta o rulay publiko asin iba pa. Mas naabot naman kan mga paradangong sa ere, on-air man o online, bakong araw kan dati. Ang inyong radyo ay patuloy na nagbabago, umuunlad, lumalago para sa inyo, kabossing. Ini ang 104.7 nagpapaabot ng pagpadyos mamalo sa lambang saro sa padagos na pagantabay asin pagtaong suporta. Kaya ipapadagos man niya mo ang pagtao ng tultol na serbisyo asin marhay na mga programa para sa indo. Tungo sa mas matatag na samahan at mas malakas na himpilan. Broadcasting in the heart of Bicol's Regional Center of Commerce and Trade, Culture and Religion in the Pilgrim City of Naga. This is 104.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Iguana kita ang 8 minutos sa makalihis ang alas 6 ng pagkaaga Philippine Standard Time. Uni na ang mga bago, maiinit, asin ang mga pinag-uurulayan na mga issue sa lokal, nasyonal, asin sa kinaban. Bossing Barreta alas 6. Dadarahon sa Indo, Surusimana, tuyong alas 6 nin aga. Bossing Barreta alas 6. Good morning! Marino pagkaaga kabikulan o yan ang headlines sa tuyang mga bareta. Minuto niya to headlines kan mga bareta sa lado lokal. Rank 2 and 3 municipal o provincial and municipal wanted person arestado sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Mantang sarong lalaki man embwalto sa illegal na droga, arestado man sa nasambitan ng Banwaan.
Headlines pa kan sa tuyo mga barata sa lado lokal. Source kan illegal na droga na nagkukuriya ta digdi sa laugan siya na Danaga. Pinatututukan ni Mayor Leni Robredo. Mantanga petition for review na isumitan na kan NBI Naga District para sa kaso ni Rosel Bandojo susugyan ki Agent Robert Joey Ahero. Sa iba pang bareta sa lado lokal, Philippine National Police sa Naga naghagad ni Augmentation Force halituman sa Regional Office number 5. Mantanga Esplanade sa digdi sa laugkan siya na Danaga, liwata pinagabukaan. Headlines pa kan sa tuyang mga bareta sanggunang panlalawigan kan probinsya ninda Camarines Sur pinagatukar an manungudman sa taas sa sahod poon gobernador asin mga empleyado kanda Kapitolyo. Headlines sa pakan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Mga klase sa nagkakaperang banwaan sa probinsya nin Camarines Sur pinagasuspende kasugma ning hurricane tsunami alert. Headlines pahan sa tuyang mga bareta. 30 tripulante halid sa lulunadang pandagat nagdaong sa Baras Catanduanes ni huli sa epekto man kan habagat. Headlines sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal. Baradong mga salog asinda tapyas sa pondo sa flood control projects pinagasisikan DPWH sa mga pagbahanga na merwisyo sa nasyon. Mientras tanto Pilipinas mahaga ding tabang sa mga tugang na nasyon para sa pagpapalaya kan siyam na Pinoy crew na kapotngunyan kan mga hotis. DOJ kinumpirma ang bagong na-recover sa Taal Lake. Mga bangkay na nakuha, may kairiban ang bungo and syempre mga tulang nintawo. National Food Authority handam na makipagtabangan para habulon si mga mapagsamantalang rice trader. Headlines sa tuyang bareta sa international. Russia pinagalinugan ni magnitude 8.8 na linog kasugma Miyerkules kung saan mahiwasan na tsunami warning pinagapaluwas kasugma. Sa satuyang bareta sa sports, Alex Ayala napipisil na mangyenot sa Philippine Tennis para sa 2025 SEA Games sa bulan kan Disyembre. Sa satuyang singit na bareta, pinagtutubo ng alien na kuanan subuot nin video duman sa California. Partiyan kang headlines kan mga bareta. Ang detalye sa masunod na. Uni na ang mga bago, maiinit, asin ang mga pinag-uurulayan na mga issue sa lokal, nasyonal, asin sa kinaban. Bossing Barreta alas 6. Dadarahon sa Indo, Surusimana, tuyong alas 6 nin aga. Bossing Barreta alas 6. Good morning! Igual kita ang 3 minutos sa makalihis ang alas 6 nin pag-aaga. Bossing Barreta alas 6 sa pang Webes na edisyon. July 31, 2025 huring aldaw. Sa aga malaog na ang bulan kan Agosto. Ako pa ang Sindong Barreta, Bossing Jomar Morada. Para sa istasyong Bossing sa totoong Barreta asinda musika. Kami ang 104.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Matugang sa detalyes na kanda sa tuyang mga bareta. Bossing FM Report. Sarong truck na kargado ninda pinurutol na kahoy na harang sa banwaanin San Jose, Camarines Sur. Updated gan Bossing Rustan Malianta. Dagos manan na harang kang PNP San Jose ang sarong truck na may karga ng mga pinurutol na kahoy sa sarong checkpoint dyan sa naunambitan ng banwaan o kumas menos alas 4 pagdating ko ng pagkahapon sa tuod ba.
Sikon sa report, bantang nasa checkpoint ang PNP, asin uminagin ang tarong Isuzu Ayala truck na color blue na kung saan iguan ang kargang maabot sa 75 pidasong mga pinag-protol ng mga good lumber na kung saan kang hinanapan ng permit ikan sa DNR, mayo ining na ipahiling. Kung kaya, dada ko pwede ang duwang katawo na pariyong tagaduman sa banwaan ng Tinambak, Camarines Sur, tulos pa na pinagdara yan sa PNP sa banwaan ng San Jose para man sa tamang disposisyon. Mientras tanto, dyan man sa banwaan kang Calabanga, Camarines Sur, na uli sa pananaga ang konfrontasyon ning huli sa nasa Carabao. Nangyari ini pasada na 5 ning hapon kasuod ba. Sigun sa report, bantang binabagtas kang motorsiklo ang Kalaban Katinampo kang Binanwanan Grande sa naunang bitan ng lugar kang maaling kini ang Carabao na yaon sa tahaw kang Tinampo asin pinagsabihan man ang kaini ang may sadiri alagad nasuya ang may sadiri kang Carabao asin di na pinagbunot di ang sayang matamtarom na sundang asin pinagtatalaga ang naunang bitan ng driver na tulos man na pinagdara sa pinakaraming ospital. Mientras tanto, ang suspect tulos man na pinagkunkun sa kartel yan sa banwaan kang Calabanga, Camarines Sur. Para sa police report, para sa bossing, para sa alas 6, ini si bossing Jusan Malianta, para sa estasyong bossing sa totoong balita atin musika, kami ang 104.7 Bossing FM, ito ang radyo ko. Police report. Bossing Police Report. Kung saan may aksyon, yan ang Bossing FM. Iguan kita ang 16 minutos sa makalihis anda alas 6 din pagkaaga. Sa mga gusto magpaabot ng komento, reaksyon na pa-shoutout, pwede ka mo mag-text sa 0968-202-4420. Again, 0968-202-4420. Live kita sa Facebook, Bossing FM 104.7. Paki-like and follow and paki-share kanda sa tuyang live. Sa detalye sa kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, preparado na ang na pagkaaldaw ang National Irrigation Administration digdi sabi ko o Kabikulan sa sindang opisina dyan sa Panganiban Drive digdi po sa Lauganda, Syudad Naga para sa pagbubukas sa liwat kan pagpapabakal kanda baratong bagas kung sa inda ini pinagpapabakal sa kantidad na 29 pesos. Sigun kay Miss Maria Cleope Barrero, ang opisyal na partaram ka National Irrigation Administration Regional Office number 5. Ang nasambitan ng aktibidad mangyayari ngunya na Webes, buo na alas 8 na pag-aaga. Ini iguang obheto na makapagpabakal kan mga baratong produkto arog kanda bagasa na kung saan o kung saan mababakala sa kantidad 29 pesos sa kada kilo. Katabang ka Department of Agriculture Regional Office number 5 tampok sa nasambitan na aktibidad ang pagpapabakal nin mga gulay asin iba pang mga lokal na produkto halis sa mga DA exhibitors. Inibilang parte kan padago sa serbisyo kaniya Regional Office number 5. Available ang nasambitan ng mga bagasa ngunya ng pag-aaldaw adyan po sa Saindanga Regional Office number 5. Kaya pinag-aanyayahan ang gabos na mga taga-syudad ni Naga, Camarines Sur and Bicol Region na magpasirin po dyan sa Saindang opisina. Pwede ka mo makabakal ninda 10 kilo ninda bagas. Mientras tanto nagpagirumdum ang opisina na kinakaipuan si mga mapasiring dyan sa lugar. Igwa ka mo mga daradarang kaagan kanda sa indong mga abinakan. Limitado sa nasundong sa 10 kilos na bagasa sa kada tao ni papabakal sa nasambitan ng lugar. Pangapunan man kanda opisina na magsunod sa mga alituntunin na ipapautubman kan mga organizer. Mientras tanto sa iba pang mga barata sa lado lokal. Tulos sa nagapaluwas ninda abiso
ang provincial government kan probinsya ninda Camarines Sur kasuugma. Asin tulos man pinaga-alerto ang 12 mga banwaan sa probinsya. Katangod nga ni kan Tsunami Information number 2 na pinagapaluwas kan DOST Phibox. Kasunod ka na irehistro nga 8.7 na linog duman sa nasyon kanda Russia. Sa memorandum na pinagapaluwas kasuugma ni Camarines Sur Governor Elroy Villapuerte, pinaga-alertan mabanwaan kan Kabusaw, si Pocota Calabanga Tinambak, si Ruma Garche Torena Lagunoy, presentasyon na Karamoan San Jose, tigawan asin na banwaan kanda Sangay sa posibleng minor sea level disturbance na posibleng mamatean sa mga coastal areas sa nasambitan ng mga lugar. Nagkaigwa maning kasuguan kasuugma sa nasambitan ng mga banwaan na abisuhan anda publiko asin magrayo sa mga dalampasigan asin mga beach hasta sa dai pa pinagatatanggal anda abiso kanda Phibox. Nagkakaigwa maning kasuguan kasuugma ang gobernador na magsagibo ninda coastal monitoring asin maging alerto sa mga unusual wave activity. Takas ugma kaya si pinaglalauman posibleng maglagpas sa sarongga metros ano yan mamamatay na tsunami at kaya preparado si mga opisyal kasaugma mga bago mag-alauna sa kasagsagan kan alauna 20 sundong alas 2:40 mga tugang. So naghiro man si mga LGU lalo po itong mga banwaan kung sa inda sakop sinda kan mga may mga coastal sa indang lugar. And kasugma man nagkaigwaning suspension ang Coast Guard District Bicol sa mabiyahe kan Gabos na mga lulunadang pandagat duman sa Sorsogon. Sa may parte kan Catanduanes, sa may parte kan Camarines Sur. And kasugma mga tugang, tulos man pinaghali mga alas 5, pinaghali si tsunami alert. Digdi po sa may parte kan Kabikulan. So igwang mga paghirumanda sa dagat ang nahiling sa nagkakapirang Costales. Mantanga igwaman man nagkansila ng klase arog dyan sa banwaan po din Calabanga, Camarines Sur. Iguan kita ang 21 minutos makalihis anda alas 6 nin pagkaaga. Sa pasada pakan sa tuyo mga bareta, wasak man ang atubangan ng parte. Kaanda sarong kotse matapos makasalpukan. Ang sarong 10-wheeler truck sa may parte kan San Jose, Baaw, Camarines Sur. Kasugmang paghahapon July 30, 2025. Susug sa inisyal na impormasyon matapos magkabanggaan ng duwang behikulo. Nagtama sa poste and nasambitan ang truck. Nihuli ka ni lugadan asin naipit ang driver kan kotse. Mantanga salbado man si driver asin napahinante. Kanasambitan ang truck na hali pasubuot sa Cebu asin pasiring man sa Santa Rosa, Laguna. Nagpapadagos pa ang investigasyon kanda Philippine National Police sa insidente kasuugma. Pinagkaguluhan man kan mga residente kan barangay Sabang sa Vincents, Camarines Norte ang biglaang pagdagsakan mga bulinaw sa indang dalampasigan. Kanya-kanya dang hakot ang mga residente gamit ang malailain ng mga kaagan. Sigun ka sa kagsadir ka na video na nagkukuriya ta kasugma. 1:40 nin pagkahapon, July 30. Nangyari ang kakaibang phenomenon na pinagtutok doon na pinagtutok doon inda mga tugang na nihuli sa paghiruman kanda dagat. Kaya nagsipag pasiring duman sa gilid itong mga bulinaw. Asin kanya-kanyang kuha si mga residente sa nasambitan ng lugar. Mientras tanto sa mahabol pang mga bareta sa lado lokal. Pinagtalagaman bilang chairman kan Committee on Information and Communication Technology kan House of Representatives si 5th District Congressman Migs Villapuerte. Ini po ang kongresista kanda Rinconada area. Sa sayang social media post, kanasambitan ang mambabatas. Pinasalamatan kani ang liderato kan kamera sa tiwalang pinagtao kani para kaputan ang nasambitan ang komitiba. Sigun ki Congressman Villapuerte,
itutulod niya sa Kongreso ang mga panukalang batas na matugon man sa marikas na pagbabago kan teknolohiya sa presenteng panahon. Kabali digdi ang pagpapakusog kan mga internet connectivity sa bilog na nasyon. Mas epektibong asin sentralisadong e-gov platform para sa marikas sa serbisyo, cybersecurity measures, digital literacy programs, particular na para sa mga jóvenes, pagbalangkas kan mga polisiya manungod sa artificial intelligence, asin salbado asin epektibong paggamit kani, asin da pagsuporta man sa mga makabagong startup, asin da tech innovation digdi sa nasyon. Mientras tanto, pinagtalagaman nga ni bilang Deputy Majority Leader kanda Kongreso si Congressman Luigi Villapuerte kanda 2nd District kanda probinsya ninda Camarines Sur. Ang nasabing posisyon sa rongga pagbisto na nagpapahilingkan sa iyang matatag na liderato, dedikasyon asin na tultol na pag-utuba sa tungkulin bilang sarongga kongresista. Bilog man ang suporta kan mga taga Camarines Sur sa siyang bagong responsibilidad na pinaglalaumang maresulta man din makabuluhang programa para sa probinsya nin Camarines Sur asin sa nasyon. Dagdagan tapaan sa tuyang mga barata sa lado lokal sa bossing barata alas 6. Nasamsamban kan mga otoridad ang manlailain na klasen pinagbabawal na bulong, badila, bala sa mga draga paraphernalia halis sa sarongga street level individual na embwalto man sa illegal na droga sa isa nagibang operasyon duman sa Banuaan ng Tigawan, Camarines Sur. Pinagbisto ang suspetsado na sa alias Bricks, 35 anyos sa residente kanda Kabalinada na Tigawan, Camarines Sur. Susug sa mga otoridad, kabalan suspect sa database kan Tigawan Municipal Police Station. Saron na naman Philippine Cobra ang pinag-rescue man kan grupo kanda Naga Cobra kasugmang pagkaaga dyan sa may parte kan Deca Home sa Grand Vale, 1 San Felipe, Naga City sa harong ni Mr. Lee Dominic San Jose. Susug sa Naga City Enro, igwada ining laba na sarong metros. Tulos man pinagaton over kan grupo sa Penro, Camarines Sur para ibalik anda sa indang bitbit o ibalik ini sa habitat na sa indang pinag-iistaran. Mientras tanto nga pudan man na nasambitan na opisina na kung igwang mga nahiling na kansiring na hayop mag-report sa indang opisina para ini rescue. Iguan kita ang 27 minutos makalihis sa anda alas 6 nin pagkaaga. Sa ibang barata sa lado lokal, binawaan ng buhay ang sarongga minor de edad na babae sa Banuaan ng Milaor, Camarines Sur matapos na sinasabing pinaglaog anda sa indang residensya kaso ugmang mag-uumaga kundi sa inda pinagkulugan subuot pisikal ang pinagsasabing minor de edad na biktima na tulos man da pinagdalagan sa pinakaraning hospital. Alagad pinagsasabing binawi ang subuot ninda buhay huli sa tama sa iyang payo. Alagad huli man sa marikas na pag-responder kanmang kapupulisan na tulos man na-arestar ang suspect ng hunyan yaon sa kustodiya kan Milaor Municipal Police Station asin da maatubang sa serious physical injury. Sa antabayan po ang follow-up kan baretang ini dyan sa Banuaan po nin Milaor, Camarines Sur. Habol pa ang mga bareta sa lado lokal, bawal ang mga tatamad-tamad sa mga opisyal asin na empleyado kan lokal na gobyerno kan probinsya ninda Camarines Sur. Mantangga si Salary Standardization Law Second Tranche. Dagdag sahod sa mga opisyal, mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Camarines Sur, mataas subuot ninda 6,000 pesos. Ang magiging sweldo na kan gobernador, nasa 203,000 pesos. Vice Governor, 160,000 pesos. Board Member, 146,000 pesos. Apera pa yan sa indang rata. As iba pang mga benepisyo. Nasa ugma sa sesyon regular, kanda sa
Sangguniang Panlalawigan na ipasar na ang resolusyon na nagtataon ng kapangyarihan sa gobernador na ipautob asin da itao ang taas sahod ka ng mga opisyal asin empleyado kan Kapitolyo. Nagbabaga pa ang mga bareta sa pagbualta kan Bossing Bareta alas 6. Ang himpilang kinakausap kayo, 104.7. Ang radyo nakikinig sa inyo, 104.7. Yan si Bossing. Bossing FM. Ito ang radyo ko. Bossing! Gising! Malilate ka na! Oh no! Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Nelia M. Castillo, 53 years old, San Pablo City. Dati akong taasin ng BP, bali naging level, magalang kilos sa katawan ko ngayon. Mga hindi pa nakakaato ng Marcafe nga, maganda sa katawan. Talagang aprobado sa akin. Number 1 talaga. Ang Marcafe, ang kanilang tanging kakapihin. Hinding-hindi ka magkakamali. Subukan mo na rin ang Marcafe. Malabong TV reception at limitadong channels ba ang inyong napapanood? May cable na ba ang TV mo? Abay, wag nang magtiis. Dito ka na sa Signal TV by DL Bacaraig Enterprise. Sa abot kayang halaga, ma-e-enjoy mo ang malinaw, high-quality TV viewing at marami pang channels na pagpipilian. Available ang Signal HD Postpaid na pwedeng 290 pesos lang ang monthly. Available din ang Signal HD Prepaid na pwedeng 100 pesos lang ang monthly load. Available din ang satellite cable na pangmasa na pwedeng 49 pesos lang ang monthly load. Available din sa DL Bacaraig Enterprise ang PLDT Internet na may kasama ng Signal HD cable. Available din ang Signal Android Box na plug and play sa mga smart TV at internet connection. Bills Payment Center din ang DL Bacaraig Enterprise. Tumatanggap ng bills payment sa mga electric bills, water bills, cable bills, telephone bills at marami pang iba. Tawag lang sa DL Bacaraig Enterprise sa 0939-939-5275 or 0998-865-2641. DL Bacaraig Enterprise, Signal TV. Ang programang mabantay sa mga proyekto kan gobyerno. Programa na masigato sa mga servidor kan tao. Mabintilar kan mga salang palakaw sa mga pag-abuso sa pondo kan gobyerno. Pagbantay sa mga korapto, sa mga babalgar asin pagkurakot sa pwesto. Gabos iyan sa tungtutuyawon. Tatawan aksyon. Alagad madaw man pagbisto sa mga tamang gibo. Mga kabosing, kung kamo may aram nakapapasawayan, ipaabot tulos yan sa programang Maedukar, Matabang Maaksyon, Mataong Suhestyon Solusyon, Bantay Banwaan. Mga kabantay, ibahanin do ang bagong Sabadong Tambalan sa programang Matabang na mapakarhay ang sa tung barangay, ang komunidad asin Banwaan. Kaibahan sina Bossing Olive Pado Bragais asin Bossing June Adan, Bantay Banwaan. Tandaan, bako ining programa sana, saro ining krusada. Bantay Banwaan. Tungo sa mas matatag na samahan at mas malakas na himpilan. Broadcasting in the heart of Bicol's Regional Center of Commerce and Trade, Culture and Religion in the Pilgrim City of Naga. This is 104.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Uni na ang mga bago, may init, asin ang mga pinag-uurulayan na mga issue sa lokal, nasyonal, asin sa kinaban. Bossing Bareta alas 6. Dadaraon sa Indo, Surusimana, tuyong alas 6 nin aga. Bossing Bareta alas 6. Good morning! Iguana kita ang 33 minutos makalihis anda alas 6 nin pagkaaga. Bualta kita sa pagbabareta sa Bossing Bareta alas 6. An sa indong para bareta Bossing Jomar Morada. Matugang maghirilingan kita sa aldaw ninda Domingo, August 3, 2025. Alauna nin pagkahapon sa covered court kan Barangay Concepcion Pequeña, Naga City.
para sa samuyang The Singing Bossing Year 3. So tulong taon na audition yan mga tugang. Kaya kung kamo 18 anyos, sundong 50 anyos, bali na sa samuyang The Singing Bossing audition. Kung mayo kamong -1, igwa kaming video okay. No need na parahanap kamo kan sa indo mga -1. Taigwa man kaming video okay. Kaya dai kamo problema kung mayo kayan. Kaya maghirilingan kita matugang pati si mga paradangog may. Pwede kamong pasiring sa lugar. Taigwa kaming parapol May parapol kami. Igwang bagas, igwang stove, diba? May electric pan, etc. May grocery. So, baka kamuan manggana. So, magpasiring lang sa venue at may registration kita alauna. Dapat siya na kamunduman sa lugar. And si mga parakantaman-tabi, magbulos man kamo, tamaski audition yan, situit na nakaayos man kamo. Mapili kami dyaning ng na ining mapipili mi, sinda po ang ilalaban sa Grand Finals, kanda The Singing Bossing 2025. Dyan po sa Sarong Mall, sa Naga City, sa bulan po kanda Setyembre, sa Peña Prancia. Kaya dapat tibayan nindo para makalaog ka mo sa Grand Finals. Ang gigibuhin mo mga tugang, pa lang yan, audition. So mapili pa lang kami ng anom. Mapili man kami ng anom outside Camarines, outside Naga City. So kaya sa August 3, ang mga maralaban dyan for Naga City only. Si mga ma-audition. Taigwaman kami outside Naga. So, anom outside Naga, anom sa Naga City. So, bali 12 ang mabakbakan sa Setyembre. Hali sa Naga City and hali sa probinsya ninda Camarines Sur. Kaya mag-audition na August 3, 2025. Kita-kit sa mga tugang again, alauna ng pagkahapon. Yan po sa covered court. Kaan Barangay Concepcion de Pequeña, Naga City. Pasalamatan taan sa tuyang mga sponsors. Kaya dyan siyempre City Councilor Jude Altamarino Jocno, ASEC Rex Villegas. Pasalamatan taman si ABC President Kapitan Ason Peña Flor kan Kalawag, Councilor Neil Adrian Dilenya kan Kamaligan, Mayor ninyo Taiko kan Pasakaw, Councilor Aris Macaraig, Councilor Elmer Baldemoro kan Naga City, Professor Chris Preyes kan Asia Leadership Development Academy, Councilor Narcel Lopez kan Pilin, Mr. Bimbo De Leon, Mr. Armando Colico Paril, CEO kan Paril Enterprises and Paril Farm and Haga Trading, dyan po sa Banwaan ninda Pili Camarines Sur. Thank you man kiya Sir Dr. Magno Conag, kanda City College of Naga. Sito po ang mga katuwang takan The Singing Bossing Year 3. Nan-audition mangyayari na sa Aldaucan Domingo. Kaya sa mga igwang kahaputan, mag-message ka mo sa samuyang page and mag-message ka mo sa kuya ta sisimbagan ko sa indong mga kahaputan. Pero matugang aramon taman, ang magiging kamugtakan kanda sa tuyang panahon, halis sa Pag-asa Central Office. Narito ang pinakahuling ulat panahon. Weather Update. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, July 31, 2025. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may posibleng makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa buong bansa natin. Pero inaasahan natin, nababawasan na rin po yung significant rainfall na dala nitong southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero inaasahan pa rin natin, possible po rin mo yung mga moderate to heavy rains, lalo na dito sa may extreme northern Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng paminsan-minsan bugso ng pag-ulan dito sa may Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, lalong-lalo na po dito sa may Babuyan Islands. Para naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, pati na rin sa buong Central Luzon, makakaranas pa rin naman sila ng makulimlim na panahon na may mataas din na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi.
Good news naman para sa mga kababayan natin dito sa may Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. Improving weather na po ang ating nararanasan. Kaya asahan din po natin, may tendency rin po na magiging mainit at maalinsangan na po yung ating mga tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. So, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at huwag pong kalimutan ang payong para sa pananggalang po sa init sa umaga at tanghali at mga pag-ulan sa hapon at gabi. Pagwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius, Lawag, 26 to 29 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, asahan natin na 26 to 31 degrees Celsius, Baguio, 17 to 19 degrees Celsius. Tagaytay, 24 to 29 degrees Celsius, at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin maaliwalas pa rin ang kanilang panahon pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin i-check yung panahon.gov.ph para sa mga nilalabas po natin thunderstorm advisory. Pagbuot ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius. Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. For Tacloban, asahan natin ng 27 to 35 degrees Celsius. Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Meron pa rin naman tayong nilabas na Weather Advisory number 63 kaninang 5 a.m. hinggil sa possible na maging ulan neto ng southwest monsoon natin. Inaasahan natin ngayong araw, posible pa rin po yung 50 to 100 millimeters of rain, lalong-lalo na dito sa may Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, lalong-lalo na po dito sa may Babuyan Islands. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil sunod-sunod na araw na rin po tayong nakakaranas ng mga pag-ulan. Pero inaasahan po natin sa mga susunod na araw, improving na rin po ang weather dito sa may Northern Luzon at mababawasan na rin po ang mga pag-ulan. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyang maliit pandagat. Tuwing may thunderstorm po, may tendency din po na tumaas ang ating mga alon at lumakas ang mga hangin. Ang sunrise mamaya ay 5:39 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Narito ang pinakahuling ulat panahon. Weather Update. Yan po matugan ang kamugtakan kanda sa tuyang panahon haliduman sa Pag-asa Central Office. Good morning muna kay Jen Nolasco and Sir Romeo De La Rosa. Dyan sa Balata sa Naga City sa Gawad Kalinga, good morning. Ma'am Gloria Meliete Abuyo, good morning. Kia Cyril and family Olebar. Dyan sa Kararayan, Naga City, good morning. Salamat sa pagtutok. Former Vice Governor Ato Peña, thank you man and sa imong agom. Kaya si Dinoy kanda Ocampo Camarines Sur, maray na pagkaaga sa imo. And batiin kumanda syempre si Gary Colliantes, good morning. Sa ate Jose Bergantin, Kagawad Ami Salva, good morning. Ma'am Raquel Bermas and Sir Leto Bermas, thank you. Eden Francisco, Sir Romeo Vasquez, thank you so much. And good morning man kay Emil Sabiron and Teacher Cathy. Dyan sa Magaraw, Camarines Sur. Leonardo Monte, good morning. Ate Malin Salazar, Belinda Navarro, good morning my friend. Joan Alano, Jacqueline Bersabi Garcia. Uy, kay Ate Linda, kay Ate Mads, good morning. Kay Kuya Kaling and Kuya Nilo. Si Marites Abenal, Pakibati Sadi Baloy. Yan, Jerry Broquesa, Lauro Rivera San Jose. George sa Adolfo Jones, maray na pagkaaga. Thank you sa pagtutok. Dagdagan tapaan sa tuyang mga bareta ngunya na pagkaaga sa tuyang bossing bareta alas 6. Alamin ang mga bago at mahalagang kaganapan sa Business Report. Sa Ribayan Peso kontra Dolyar, 57 pesos and 58 centavos. Again, 57 pesos and 58 centavos.
uminabot daa sa 214.75 billion pesos ang naging ingreso kan gaming industry kan Pilipinas pon Enero sundong June 2025. Susugyan sa datos kan Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR. Naglangkaw inining 26% hali sa 171 billion pesos kan parehong panahon kan nakalihis na taon. Pinakadakulang ambaga kan electronic gaming sector. Arugan e-games, e-bingo as in bingo na nagkita daan in 114.83 billion pesos o kaya 53.47% na kabilugan na ingreso. Ang malisensyadong kasino kabali nasa Metro Manila, Clark, Cebu, La Union as in Rizal ang nag-ambag ng 93.36 billion pesos o nasa 43.47%. Mantangya 6.56 billion pesos o 3.06 na kita halis sa PAGCOR operated casinos. Sigun sa PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, obheto kaning siguraron ang pag-uswag kan industriya na naayon sa responsableng pagkawat. Bilang parte kanina nakipagkasod ang PAGCOR sa AD Standards Council, taning higitan pa ang regulasyon o higutan pa sa mga pinagsasabing regulasyon kan mga patalastas kan sugal. Pinag-usugo man na halion ang mga gambling ads sa pampublikong lugar as in the primetime TV bago mag August 15. Iyo na may nahiling ako sa TV na commercial itong may bet 88 yata ito o sa sarong sikat man na vlogger and artista naman na si Ibana o talaga nadadalan ko siya sa sarong TV network nagpo-promote o dapat daharalion bago mag August 15. Alamin ang mga bago at mahalagang kaganapan sa Business Report. Here's the latest on Health Watch. Health Watch. Sa satuyang Health Watch kabikulan kabosing, gatas ng ina para sa aki para maging matalino si Remanda magkusog. Sigun matugang sa Department of Health, mas masustansya ang gatas kang ina kumpara sa mga ordinaryong milk. Sa wikang Ingles, breast milk is better than cow's milk. Nihuli ka ni pinag-iinkaminar kan Department of Health na inuton ang pagpapabreastfeed sa umboy. Sa enot na oras ka na pangakid ang mga tugang, dapat ipa-breastfeed ang umboy. Sa iyang nanay, bakong si tatay ang magsuso Dakol da ang benepisyo ng mga tugang. O sangkap ka na benepisyo o sangkap ng gatas kang ina. Ang breast milk, igwad ang fats, protein, carbohydrates as in minerals, argan calcium, phosphorus, sodium, and potassium. Apera dyan, igwaman ining panlaban sa helang arogan. Ito mga IgA and IgG na espesyal na sangkap kada breast milk na mayo duman sa mga infant formula milk. So, benepisyo para sa sanggol, sa umboy. Number 1, sabi digdi matugang, napatunayan ang nadakol na pag-aadal na ang talagang gana ang gatas kang ina kumpara sa cow's milk. Ang gatas kang ina igwang sangkap na antibodies, arukan IgA, IgG na nagpapakusog kan immune system sa aki. Ang colostrum, okay, itong inot na gatas, kang nanay ini napakasustansya. Nagtatagal da ini sa sikmura kan umboy para da siya tabaan ng bakterya seriman allergy. Kaya importante itong si inot na gatas masupsup kang aki itong colostrum. Sa breastfeeding matugang, mababawasan ang pagtatayasin pagsusukakan aki. Bako arog kan gatas na debote na pinaghaluan ninda tubig na posibleng kontaminado ng bakterya. Malinig pa ang susukang nanay kumpara sa bote. Sa breastfeeding, mababawasan pagkakaigwan ng hika, ubo, pulmonya, allergy as in eczema. Makakaiwas man sa pagkaraot kan ngipon. Mas matalino dang aki na nagpapa-breastfeed. And susug sa pagsusuri matugang, tataasan sa indang pagkatalino nin 10 to 12 IQ points. O benepisyo man da para sa nanay
Number 1, kung nagpapadede ang nanay, dai siya tulos mababados. Pambira dapat palang talaga nagpapadede ang nanay. Para kung magyayaman si Mr. dai tulos mababados. Ang nanay magiging mas malapit da sa iyang aki. Kakaibaan sa indang bonding. Number 3, mas nauugma ang nanay mantang nagpapa-breastfeed. Ni hulita nagluluwas ng endorphins o happy hormones an sa iyang lawas. Dakulaan matitipid kan pamilya sa breastfeeding kasi libre da si gatas kang ina. So may dagdag pang benepisyo ang breastfeeding sa satuyang komunidad. Kaya kung dai magkakahelang ang aki, di ba? O yan daan mga benepisyo kayan. Susugyan matugang sa pag-aadan. Kaya importante anda pagpapasusukan sa rong ina. Here's the latest on Health Watch. Health Watch. Iguan kita ang 49 minutos makalihis anda alas 6 na pagkaaga. Sa detalye sa kitahan sa tuyo mga nagbabagang bareta sa lado nasyonal, pinagsisikan Department of Public Works and Highways sa baradong mga salog asin na tapya sa pondo para sa flood control projects ang mga naranasan daa na mapagbaha na namerwisyo sa dakulima parte kan nasyon sa kasagsagan kan managtamang kalamidad. Pinagtukoy ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang mga river beds na subot sobrang hababaw asin nasa parehong level na kan riverbanks kaya kung minabulos man ang makukusog na pag-uran nagdadara ini ni mga pagbaha sa mga pagtaraid asin hababang lugar may subot naghihiling sa argo ng mga problema. Bilang tugon, pinagsabi kan sekretary na tutukan kada hensya ang desalting o pagtanggal sa mga nakabara sa masalog para maging maayos daan mga bulos kan tubig sa mga kasalugan. Pinagasigurahan man ni Sekretary Bunuan ang tinapyas na mga pondo para sa paghahanda kan DPWH sa maayos na engineered flood control projects. Inidaas sa data na kantidad bilang narason kan presenteng estado kan flood control system kan nasyon. Grabe talang mga paragatas sa mga project. Pinagiromdom kang kalihim na dati pa da pinagbabawasan o di kaya tinatanggal ang pondo para sa preparasyon as in engineering na o pagdidesisyon as in pagpapautob kan structural as in non-structural solution para mapahupang epekto kan pagbaha. Pero sa tahaw kani ginibon niya subuot anda sa indang makakaya para maipautob ang nasambitan ng proyekto. Mientras tanto sa sarupang bareta sa lado lokal, mahaga din tabang ang Pilipinas sa mga barkadang nasyon na magtabang na mapalaya. Ang mga Pilipinong tripulante nakapot kan rebuilding Houthis duman sa Yemen. Magramduman kan Martes sa July 29, kinumpirma kan DMWD Secretary Hans Leo Kakdak na nasa kamot kan Houthis ang nasa siyam na Pinoy seafarers na lunad kan inatake asin naglubog na MV Eternity Sea. Kan Lunes sa July 28, nagpaluwas ang rebuilding grupo ng video footage kan mga tripulante na na-report na missing matapos ang mga pag-atake sa mga cargo ship na MV Eternity Sea asin Magic Seas. Asin pinagsabing pinagsagip subot tindaan na sambitan ng mga tripulante. Alagad inakusaran naman kan Amerika ang Houthi rebels na pagdukot sa nasambitan ng mga tripulante. Mientras tanto, kinumpirmar kan Department of Justice na igwang panibagong sako ang na-recover kan mga otoridad sa pinagkasana nagpapadagos na search and retrieval operation sa may parte kan Taal Lake. Sigun mismo sa presenteng Secretary kan Kagawaran na Secretary Jesus Crispin Rimulya, anako ang inikan Philippine Coast Guard naglalaman nin labi kan mga tao. Subot na ka-recover ni sa nagpapadagos na paghahanap sa ranong kan lawa nin tulang nin tao kabali ang mga bungo magin si mga ngipon. Dugang pa ka nasambitan ng opisyal na pwedeng ang mga bangkay hali sa sarongga set ning buto o particular sa sarongga tao. Ang na-recover na mga bangkay hali sa may parte ka na Taal Lake. Kunyan matugang sa satuyang bareta sa luwaskan Pilipinas. International.
Pinaglinog ganining napakakusog na magnitude 8.8 and Eastern Kamchatka Peninsula kan Russia. Alauna 25 na pagkaaga local time kasugma Miyerkules. Igwain ning rarom na 20.7 kilometers as inamatean ang nagkakaperang serye nin makukusog na aftershock sa sanasambitan ng lugar. Nagresultaan makusog na linog sa pagkaraot kan sarong kindergarten duman sa lugar as in pinag-aarampaan hiwas kan danyos o kunigwang casualty sa pagtama kan makusog na linog. Nang issue man nin mahiwasan na tsunami warnings and advisory sa nagkakaperang nasyon sa mga Pacific Coast sa Kabalian, Pilipinas, Indonesia, Japan, and Russia na pinagpayuhan ang mga residenteng apektado na mag-evakuar pasiring sa mga malalangkaw na lugar. Katong kanina kapag rehistro man ng tsunami na igwang taas na 3 to 4 meters, katumbas siya ng 10 to 13 feet sa nagkakaperang parte kan Kamchatka sa Russia. Nagresulta man ini kan nin tsunami as in mga pagbaha sa may parte kan Sibero-Kurils na igwang 2,000 na populasyon. Sa Japan nagtama man ang enot na waves na igwang taas na 30 centimeters sa syudad kan Hokkaido sa Northern Japan na pinagbabala kan mga otoridad duman sa mas darakulang alon. Nag-issue man ang mga otoridad sa Amerika ng tsunami warning sa Alaska and duman sa Hawaii. Epektibo ang tsunami watch sa US Island Territory kan Guam as iba pang mga isla duman sa Micronesia. International. And here's the latest in sports. Mga kabosing, sa satuyang bareta sa kinabanin karawat, naglalaom ang Philippine Tennis Association na makapagkakawat si Pinay tennis star Alex Ayala para sa Philippine contingent sa paparanihon na Southeast Asian Games. Sigun kay Felta Executive Director Tonet Mendoza, nakaulay na nindaan 20 anyos na Pinay star as in nagpahiling siya ng interes na makapagkawat kairiba ani ba pang tennis player kan nasyon. Nakadepende subot sa magiging schedule ni Ayala. Lalo taigwain ni mga torneos na pwedeng balihan kaano World number 65. Pinagpipirit subot ni Ayala na makapagtagamanin bastanting oras sa iyang mga schedule asin na commitment. Sa ngunya naglalaom ang Filta na pagranida kan SEA Games 2025. Dagos na magiging parte kan team Philippines si Ayala tanganing panginotan and tennis contingent kan nasyong Pilipinas. And here's the latest in sports. Excuse me po, mga bossing. Pasingit man po. Nginhulita uya na ang mga pangyayari na makangangalas. Kwela, kakaiba. Asi mga istorya na mapapangangaka. Uya na ang mga singit nga bareta ni bossing. Singit, paningit. Good morning! Kabosing, sa satuyang baretang espesyal. Mga baretang kakaiba. Aram din nito mga kabosing, ang doorbell camera kansarong babae duman sa California pinagsasabi na nakuanan in video ang sarong misteryosong figura na saysay kan ibang mga residente kumo aktibidad kan mga alien. Wala palang doorbell camera. Susug sa report, pigheras ni Jessica Ortiz ang sarong footage siya sa social media na nagpapahiling kung ano ang nakuanan kan sa iyang ring camera sa luwas kanda sa iyang harong. Mahiling sa video ang kakaibang figura na naglalakaw pasiring sa sarupang harong. Katahod digdi. Maginan sa iyang aki kan madala ng footage ni nagkakaperang beses pinagsabi kanina sarong alien. Grabe naglalakaw Mientras tanto pinagsabi na nagkaperang mga netizens na ang figura garusubot sa alien o iba pang misteryosong mga nilalang. Bako man taga-inkanta dyan, Mantang iba pa man nagsabi na posible subuot na tao.
sana ini naigwang suulot na kopya o kaigwang bitbit na light colored bag na kung sa'y mahiling sa camera nagaro anino nin sarong alien makuman pas niya sangon niya na nasambitan ang video nag-abot na sa labi 1 million views sa Instagram. Alaga da ipaman giraray nakakuanin pinal na kasimbagan si Ortiz dapit sa nasambitan ng pash-up nilalang. Ayan, nilalang ano ba kuman palang pash niya. So yan ang satuyang baretang espesyal. Mula sa pagbangon sa umaga hanggang sa oras ng pamamahinga, kami inyong kasakasama. Bossing FM 104.7. Yan po ang naging kabarilugan kan sa tuyong pagbabareta sa Bossing Bareta alas 6. Good morning muna kay Joan Alano. Sabi niya, good morning Sir Jomar, makapi po kita. Sana all. Sir Rodel Benitez, kan Barangay Biberonda, San Fernando, Camarines Sur. Good morning. Si Ma'am Mary Grace sa La Madrid, Olay, Tamarin na pagkaaga. Good morning man Jennifer Paikana. Good morning bossing, pakibata ako kay Jordan Paikana. Birthday niya po ngunyan. Happy birthday. Sige, happy birthday. And good morning man Arlene Oliva Leonardo Monte. Lisa Mendez, good morning. Maria Aning Rontas, maray na pagkaaga. Si R.R. Regalado, good morning. Sir Warren Alcantara sa Mataga Concepcion, Pequeña Marina pagkaaga. And good morning kay Cap Francis Mendoza, kan Barangay Concepcion, Pequeña. Kasugma, hali kami duman. Puting-puti ang barangay hall. Garo na siya, Garo na siya munisipyo, Garo na siya munisipyo kan Sadit na Banwaan. Kaya good morning sa Mataga Concepcion, Pequeña, Naga City. Marina aga po sa Indogabos. Sa production katuwang ta, Bossing Rustan Malianta. Masunod na, Bossing Bareta alas 7. Sa indong nahinanyog, ang enot na ratsada kan mga pangenot na bareta sa pagkaaga. Bossing Bareta alas 6. Lunes hanggang Sabado. Hanggang sa sunod niya itong inibahan sa Bossing Bareta. Bossing Bareta alas 6. Bossing! Gising! Malilate ka na! Oh no! Mula sa pagbangon sa umaga hanggang sa oras ng pamamahinga, kami inyong kasakasama. Bossing FM 104.7. Kabosing, alas 7 na. Time check is brought to you by Euro Airlink Travels. Book your next adventure with us today and let your journey begin. Euro Airlink Travels. This time check is brought to you by 101 Shopping Center. That time check was brought to you by GP Win. GP Win. GP Win. GP Win. Time check is brought to you by Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mga gamit sa eskwela, gustong-gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay. Mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Sa 6 na pirasong pipilin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, kumpleto ka sa Angela. Tipid ka na sa Angela, may swerte pa sa
saan Jenna? Makakapagkape ka na nang walang pag-aalinlangan o pag-aalala sa magiging epekto nito sa iyong kahalusugan. Sapagkat taglay nito ang mga sangkap na makakatulong maibsan ang inyong iniidang karamdaman tulad na diabetes, urinary tract infections, high blood pressure, heart diseases, common colds, nakakatulong sa pagbaba ng timbang, liver diseases, enhance fertility and sex drive, improve energy and stamina, improve erectile dysfunction, increases alertness, improve low testosterone, help anxiety, improve athletic performance, reduce bone loss in postmenopausal women, at marami pang iba. Zero sugar. Dahil stevia ang natural na asukal na ginamit. Taglay din ang napakasarap na aroma ng kape na ating nakaugalian. At ang non-dairy creamer na kasasarap. Kape ni Manoy. Superior Herbal Coffee Drink. Hatid ng KKBN. The Singing Bossing. The Singing Boss. The Singing Bossing. Ang paliksahang inyong tinangkilik at minahal ay aming ibinabalik. The Singing Bossing 2025. The thoughts I have of you, I treasure. Ito'y bukas sa mga kalahok na 18 taong gulang na at hanggang 50 taon. If you are from Naga City or the province of Camarines Sur, then you're qualified to audition. Deep inside of me. Ugaliin lamang na tumutok sa 104.7 Bossing FM para updated ka sa mga detalye hinggil sa mga audition dates, kailan at kung saan ito gaganapin. The Grand Finals, September 2025. The Singing Bossing, Year 3. The Singing Bossing Year 3 is presented to you by our major sponsors, Councilor Jude Altamarino Jokno, ASEC, Rex Villegas. Also brought to you by Punong Barangay Corazon Peñaflor of Calawag, Naga City, Municipal Councilor Neil Adrian Delenya of Camaligan, Camarines Sur, Mayor Nino Taiko of Pasacao, Camarines Sur, Councilor Attorney Aris Macaraig of Naga City, Councilor Elmer Baldemoro of Naga City, Professor Chris Frias, Managing Consultant, Asha Leadership Development Academy, 12 years of result-oriented capacity building. Councilor Narcel Lopez of Pili, Camarines Sur, Mr. Bimbo De Leon of Naga City, Paril Enterprises, Paril Farm and Hog Trading, distributor of Atlas Feeds and iFeeds, office and warehouse located at Diversion Road, San Vicente, Pili, Camarines Sur, owned and managed by Mr. Armando Conico Paril, Dr. Magno Conag, President, City College of Naga. Tungo sa mas matatag na samahan at mas malakas na himpilan. Broadcasting in the heart of Bicol's Regional Center of Commerce and Trade, Culture and Religion. In the Pilgrim City of Naga, this is 104.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Iguan kita ang 6 minutos makalihis sa alas 7 ng pagkaaga Philippine Standard Time. Bossing Barreta alas 7. 30 minutos na mga baretang presko asin kompleto. Bossing Barreta alas 7. Mga nangyari sa magdamlag, mga pinakabago asin pinag-uurulayan sa ngunyan. Bossing Barreta alas 7. Presko asin kompleto. Bossing Barreta alas 7. Good morning! Kabikulan na kabosing o yan ang headlines kan sa tuyang mga bareta. Inuto niya to headlines kan mga bareta sa lado lokal. PNR puspusa na ang pagsasaayos kan riles asin na bagon kan trend na susugman sa kasuguan ni Presidente Marcos nintultol marikas sa serbisyo kan pampublikong transportasyon. Mientras tanto sa ibang barata sa lado lokal, 30 tripulante matriumpong na iligtas sa mapeligrosong kondisyon kan kadagatan, darakan habagat duman sa Baras, Catanduanes. Kapitan kan Barangay Tabuco sa Siyudad de Naga, pega paliwanag ang rason kan para mientras na pagpapasarado kan esplanade. Mientras tanto sa ibang barata sa lado lokal, pagkakabistuhan na kan kagsadiri kanado kaya na putol na kamot. Kinumpirma na kan mga otoridad. Mantangga sa ibang barata sa lado lokal, Philippine National Police sa Naga naghagad daning augmentation force para sa Peña Francia Fiesta sa bulan kanda Setyembre. Headlines sa tuyang mga bareta man sa lado nasyonal.
zero billing policy para sa gabos na pasyente sa ospital o DOH Hospital. Susugyan kay Herbosa. Mantangya sa ibang bareta man sa lado nasyonal. Pagdakol kan mga pasyente sa public hospital, pinaglalauman kan Department of Health. Kasunod kan anunsyong zero balance sa billing ni Presidente Marcos duman sa sayang naging sona. DTI nangangaiponin dakulang pondo para sa pagsuporta kan programa kan MSME. Mantanga DILG babaguhon ng emergency 911 system. Sa satuyang bareta sa international, China binabayaran ang mag-agom para magpadakol nin mga aki. Sa satuyang bareta sa sports, Pilipinas nahanay sa matinding kupunan sa AFC Women's Asia Cup. Sa satuyang showbiz showbiz bareta, Christopher Maine pinaparestarkan korte sa kasong libel na pinagsuunad ni Bea Alonso. Partiyan kang headlines kan mga bareta. Ang detalye sa masunod na. Bossing Barreta alas 7. 30 minutos na mga baretang presko asin kompleto. Bossing Barreta alas 7. Mga nangyari sa magdamlag, mga pinakabago asin pinag-uurulayan sa ngunyan. Bossing Barreta alas 7. Presko asin kompleto. Bossing Barreta alas 7. Kabikulan na kabosing sa detalyes na kan managbabagang bareta. Police report. Bossing Police report. Lagpas sa 3 milyones na kantidad kan droga na kumpeskar sa sarong babaeng dayo sa pinagkasar na bypass operation na duman sa Pamplona, Camarines Sur. Updated kayan bossing Rustan Valianta. Million na kantidad ng droga ang nakumpiskar sa mga otoridad sa parang dayo sa ikinasang bypass operation sa bagong taon sa Pamplona, Camarines. Pinag-midbid ang suspect na si alias Bengbeng, 28 anyos, soltero, asin residente kang barangay 775, barangay San Andres, Metro Manila. Sa ganitong follow-up search ka mga otoridad, na-recovery ang apat na night sachet na garo mga asin na birilog na kung saan pinagtutugudan na shabu na kung saan may dugang pa ng 400 grams sa kabilguan, igwa ning 500 grams sa shabu na nakakamtam na kung susumadahon maabot sa 3.4 million pesos. Nasa kustodiya ng PNP ang nasabi ng suspect kung may garamduman karoon sa mga pinagtitiktikan ng mga otoridad uli nga sa pagbabariwas ng burdokolang kantidad ng droga sa naunang bisa ng lugar. Sa sarili ng kaso, sa paglapas sa RA 1955 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa police report para sa Bossing Barreta alas 7. Si Bossing Rustan Valianta para sa estasyong Bossing sa totoong Barreta sin musika sa may 14.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Police report. Bossing Police report. Iguan kita ang 12 minutos makalihis ang alas 7 ng pagkaaga. Dagdagan tapaan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Uminabot na sa labi sa anggatos sa katao. Anarestar ka Naga City Police Office katabang ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Camarines Sur. Pon Enero sundong Hulyo kan presenteng taon ihuliman sa pagkakaimbwalto sa illegal na droga. Sigun sa ba otoridad padagos ang sa indang may gut na drug bypass operation taning mapugulan ang pagkuriyat kan pinapangalad na bulong sa 27 barangay kan syudad Naga. Sa parte man kan lokal na gobyerno pinapatutukan kini Mayor Lenny Robredo
and masararong pang ugat kan problema ang pinagkukuanan mismo kan illegal na droga. Pinagsabi ni Robredo, mas epektibo ang kampanya kontra sa droga kung madadakop ang mga panginot na supplier sa halip na itong mga straight level pushers na. Panagos man ang koordinasyon sa pag-ultanan kan City Government of Naga asin mga otoridad ta ni maasigurar ang panghaluyan na solusyon sa krisis man kan droga sa syudad ni Naga. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Mientras tanto, kinumpirmar ka National Bureau of Investigation Naga District na nakapag-sumiter na sinda kan petition for review sa Department of Justice makalihis na madismiss kan prosecutor ang kaso ni Rosel Bandojo sigun kay Senior Agent Robert Joey Ahero. Pinagsabi kaning ang DOJ adiguang kapangyarihan na resolveran ang nasambitan ang kaso. Sa naman, aminado ang NBI na may pang malinaw na imbwalto kung noarin ang eksaktong matutugunan. Anda sa indang apelara, ihuli sa dako lamang kasong nakapending duman sa DOJ. Sa presente nakakulong ang panginot na suspetsado sa pagkagadaan de Bandojo sa kasong igwang kinaaraman sa panghaabon sa reman illegal na droga. Naglalauman ang pamilya ni Rosel sa lalo madaling panahon matataunan ng linaw anda sa indang mga kahaputan as inda dagos nang makua anda hostisyang haloy na nindang pinaghagad. Labi na sananga sarongga bulan. Pinaglalauman na ang pagdagsakan mga deboto sa pinakaabangang Peña Francia Festival digdi po sa Lauganda, Ciudad de Naga. Kung kaya seribot na naman ang mga opisyales matauhan ka Naga City Police Office sa saindang preparasyon sa Urulay Seguridad. Naghagad na ang pinaga ng schedule kan mga aktibidades hali sa lokal na gobyerno asin simbahan. Partikular na ang traslasyon sa Roman Pluvial Procession. Tani maisa ayos ning amay an sa indang seguridad. Sigun kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, ang assistant spokesperson kan Naga City Police Office, nagasudad na sindaning request sa regional office para sa labi 1,500 personnel na i-deploy sa bilog na syudad ng Naga, lalo sa mga lugar na pinaglalaumang dadagsaon kan mga tao. Pinagsabi pa na Aguilion na pwede pang magbagoan na kabilugang numero kan mga personnel na i-deploy depende sa final schedule kan mga aktibidades na ipagpapaluwas man kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga. Katakod kan da baretang yan da mga tugang, nagpalawas naman ang Archdiocese of Cáceres, lalo na ang Metropolitan Cathedral. Kan sa mga aktibidades sa papaabuto na bulan kanda Setyembre, kung sa inda susog sa pinagpaluwas na anunsyo, ang traslasyon na procession mangyayari man sa September 12 alas 12 na pagkaudto. Mantag igwang mga nobena masses in honor of Ina, ang gigibuhon man sa nasambitan ng simbahan. Igwaman confessions, yaon man ang Marian procession and healing prayer with the manto of Ina. Yaon man ang pardon procession with the Divino Rostro. Yan po mangyayari sa September 15 to 17 alas 10 na paggabanggi. Yaon man dyan ang mga diocesan masses ang pinag-aabangan na fluvial procession na mangyayari sa Setyembre 20, 2025 alas 3 na pagkahapon. Yaon man ang mga Solemnity of Our Lady of Peña Francia. Yan po si mga inisyal na aktibidades na pinagpaluwaskan na simbahan. Katakudbukan mga aktibidades sa papaabuton na Peña Francia Fiesta sa Naga City. Iguan kita ang 17 minutos, makalihis na ang alas 7 na pagkaaga. Sa ibang barata sa lado lokal, pinag-share naman kan Philippine National Railways na target ni dangunya na taon ang maidugtong na ang presenteng ruta kan sa indang tren sa Bicol, Santong Banwaanin, Sipokot, Camarines Sur. Pasiriman sa mga pagtaraid na Banwaan kan Ragay. Sigun kay PNR General Manager Giovanni Miranda, pinagsabi ka ng target kan sa indang ahensya nangunya na bulan in Agosto may isasagibo na ang pagdudugtong kanasabing ruta pasiring sa Banwaanin Ragay. Mantang target
target manindang maidugtong ini sundong Tagkawayan Quezon sa last quarter kan 2025. Dugang pa ni Miranda ang pagdudugtong kan ruta halik Quezon Province pasiringga sa Bicol Region. Target nilang matapos ini sa laog kan termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Particular na sa last quarter kan 2026. Kariba subot sa indang tina-target na maisaayos ang mga tren na ginagamit kan PNR tano magkaigwan ng biyahe halis sa Laguna pasiring mandigdi sa Bicol Region. Eno tigdi pinagsabi ni Miranda na puspusan ang pinagigibo kan PNR sa pagsasaayos as in pagkukumpuni kan linya kan PNR kay riba ang mga bagong tren. Maganumduman na banggit sa ikapat na State of the Nation Address usona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na luway-luway na pinagtitibay as in inaayos ang mga riles kan PNR Bicol Line na raoting huli sa mga bagyong Christine. As in pinagsabi man kan Presidente na subot mahaloy as in madadagdagan na ang linya kani na maabot sa Ragay Camarines Sur sundong Tagkawayan Quezon na dahulang tabang sa mga motorista as in mga commuters. Mientras tanto sa ibang bareta sa lado lokal, bukas na giraray sa publiko ang River Esplanade matapos pirang aldaw na temporary closure kani. Susugyan sa mga naging kahagadan ni Barangay Council kanda Tabuco, Naga City, Seriman kanda City Hall. Magaramduman si punong Barangay Elisa Carmona ang nagpadaranin surat kay Mayor Leni Robredo kanda July 23 kung sa'y pinaghagad na temporaryong pagsasarado kana sambitan ng pasyaran digdi sa Laugan Syudad ng Naga. Susog sa pahayag kan Kapitana Kasuugma, pinag-amaray kan konseho na ipasarado ang Esplanade ni hulusubuot sa bangayan sa laog mismo kan asosasyon kan mga vendor sa Esplanade. Pinag-sabi pa kan opisyal na igwang grupo o group chat ang mga organisasyon kung sa'y naaraman kan mga member kani na igwasa sa indang miyembro ang naggibo na aning panibagong group chat. Ang bagong group chat susugi Carmona nagtaong dalan tanga ni makapagtinda ang ibang vendor sa syudad o sa nasambitan ng pasyaran na igwang limitadong espasyo sana. Ini pinagtutok dong rason kan mga iriwal kan mga paratsenda. Kataod kanina kay Aram ang Market Enterprise and Promotions Office as in pinagsuruko liwat ang Esplanade. Resulta kan pagbawas kan slots para sa pagtsenda kan mga vendor sa lugar. Ang dating nasa 80 slots ngunya nagbagsak sa 56. Bot sabihon kani ang 56 na vendor sana ang pinagtugutang makapagtsenda sa saindang produkto sa pasyaran. Pinababantayan man ang lugar sa Pulisya, Serman Public Safety Office and River Esplanade na bukas pon alas 6 sundong alas 10 ninda pagkabanggi. Mientras tanto, dagdagan tapaan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Duman sa may parte kanda Catanduanes sa mga kabosing sarong lulunad ng pandagat daan. Naigwang lunad na 30 tripulante ang temporaryong nagdaong sa baybayong parte kan Barangay Batulinaw, Baras Catanduanes. Ihuliman sa peligresong kondisyon kan kadagatan, darakan habagat o kaya southwest monsoon. Sa talakan Baras MD RRMO, 10 sa mga tripulante ang halis sa Barangay Pananaogan da Bato Catanduanes. Mantanga 20 ang haliman sa probinsya kan Albay. Tulos man pinag-accommodate ang maini sa Barangay Daycare Center. Napag-araman na nagpalaot na nasambitan ang mga parasisira. Pero da inihuli sa kondisyon kanda dagat kung kaya napiritan ang maini na magdaong sa lugar. Ginutan man ni LB sa Bautista ang barangay official ang pagtataunin da tabang sa nasambitan ng mga tripulante. Sa habol pang mga bareta sa lado lokal, kinumpirma na kan mga kapamilya kan biktima. Ang kamot na parte kan lawas na dadukayan sa laog kan sarong thermochest sa barangay Bagumbayan, Masbate. Kanda July 28, sigun sa sinumpaang salaysay kan live-in partner asin tugang kan biktima. Nabisto ninda sa paagi kan sa iyang tato sa braso na sarong burak. Asin da pangaran na Jamit siya 03.
Isinairarong sa DNA test ang parte kan lawas na nadukayan na maasigurar ang pagkakabistuhan kan biktima. Pagramduman sa rong concerned citizen subuot ang nagapod sa PNP. Tangan ipaaram na igwang-duang tao na nakalunad sa motorsiklo na nagwalat kan sa rong thermochesa sa nasabing lugar alas 10:50 din na pagkabanggi. Bago madukayan ang putol na kamot, huring nahiling ang biktima kan July 27 alas 10 din pagkabanggi. Mantanga sigun kay Police Captain Vicenta de Macula OIC kan Masbate City Police Station. Mayong katotohanan na nagkukuriyat sa social media na nadukayan ang ibang parte kan lawas. Sa kanyuan, padagos pang pinag-aaram kan pulisya ang rason kan nasa likod kan insidente asin pagkakabistuhan kan sinasabing mga suspect. International. Sa satuyang Bareta Mans International, duman kita sa China. May paraan na o paagi ng hunyan ang gobyerno kan China para mapakadahuldaan sa indang populasyon. Ang mga magurang makakaresibe ng $500 para sa mga akinindang edad tulo pababa. Ang enot na nationwide subsidy kan gobyerno para mapadakol ang numero kan sa indang populasyon. Ito pala mga gusto maging syudad na lugar. Pwede pala naarog kayo na no. Sa nasabing proyekto makakatabang sa 20 milyong pamilya para matustusan ang sa indang pagbuhay araw-aldaw. May perang probinsya sa China ang nagigibo nin lakdang para mainkaminar ang mga tao na magkaigwanin dakol na aki. Sa nasabing panuntunan, makita ang kada aki nin sundong 87,000 pesos sa kada taon. International. And here's the latest in sports. Kabikulan sa satuyang Bareta Man sa kinabanin Karawat. Nahanay sa matinding kupunan ang Philippine Women's National Football Team para sa AFC Women's Asia Cup 2026. Sa pinagibong draw kan FIFA na nasa Group A ang Filipinas Football Team. Kahanay ninda ang world number 15 na Australia, world number 21 na Korea Republic, as in world number 68 na Iran. Kanda 2022, naging runner ang Korea Republic matapos na dauguninda ang Pilipinas sa semifinals. Pinagdaogan Korea ang Australia sa quarter-final round. Inang enot na pagsabakan Iran sa torneo matapos mamayagpag sa Group G sa qualifiers. Nasa Group B man ang defending champion, as in world number 17 na China. Kairiba ninda ang number 9 na DPR Korea, Bangladesh and Uzbekistan. Mantang Group C komponido kan world number 7 na Japan, world number 37 Vietnam, Chinese Taipei and India. Bilang host magiging top seed ang Australia, mantang ang nagkakaperang seeding pinag-i-anunsyo kan FIBA sa pagluwas ninda kan rankings. Ang natulong group winners, runner-ups and duwang best third place team laog na sa knockout stage o kaya quarterfinals. Ang top 6 rank teams katapusan kan torneo kwalifikado direkta sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Mantanga ang pampito asin pangwalong kupunan makakaresibe ng direct slot. Magkakaigwanin duang playoff match sa mga taluna na kupunan sa quarterfinals kung saan ang duwang manggagana direkta ang kwalifikado sa Women's World Cup. Ang losing team magre-representar sa Asia sa Intercontinental Playoff matches. Maatubang ang Pilipinas asin Australia sa March 1, 2026 duman sa Perth Stadium. Ang AFC Women's Asian Cup nakatalaan na gibuhon poon March 1 sundong 21 sa Australia. And here's the latest in sports. Showbiz. Time for E-News, entertainment news. Everything about me. Showbiz. 104.7 Bossing FM. Sa satuyang showbiz sa Bareta Kabosing, pinagasugunakan Quezon City Regional Trial Court ang pag-restart sa veteran showbiz columnist as in radio host na si Christopher Mind. Katakot kan kasong libel na isinunad kan aktres na si Bea Alonso ka nakaaging taon kontra kay Fermin. Kaiba man sa pinapa-restar ang mga co-host ni Fermin na sinda Romel Villamor and Wendell Alvarez.
Pinagsabi ni Presiding Judge Cherry Shaura Hernando na igwang bastanteng rason nga ning idagos ang paglilitis kontra sa nasambitan ng mga akusado. Pinagtalaan kan korte ang piyansa ang kantidad 48,000 pesos. Katakod kan kaso na napag-ulayan ni Da Fermin, Romel and Wendell sa online show mapadapit sa naudlot na engagement kan aktres ki Dominic Roque. Kaibadigdi ang subuot dai pagbabayan nin buwis kana sambitan ng daraga. Sigun kay Bea Alonso siya ang naging biktima nin sala malisyoso asin mapanraot na impormasyon nagikan sa nagpapanggap na harani sa iya sa na ito daapig uurulayan sa show ni Fermin na may mansubuot mga basihan. Time for E-News, Entertainment News. Everything about me. Showbiz. Di ka tatalikuran, di ka kalilitan. Dahil si Bossing, iyong karamay. Ang Bossing ng Himpapawid, 104.7. Ito ang radyo ko. Good morning! Yan na po ang naging kabirilugan kan sa tuyang pagbabareta sa Bossing Bareta alas 7. Sa production katuwang ta, Bossing Rostan Malianta. Masunod na Action 104. Iban si News Director Bossing Olive Pado Baragais, alas 7:30 sundong alas 9. Good morning! Bakit magpaaram mga tugang, liwat pinag-iimbitaran mi ang mga parakanta sa 27 barangay kan Syudad ng Naga para sa samuyang The Singing Bossing Year 3. Take note, ang audition mangyayari sa aldaw na po nin Domingo, August 3, 2025. Alauna nin pagkahapon, dyan po sa Covered Court kan Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Ini pong audition bukas sa mga parakanta sa 27 barangay kan Syudad ng Naga. Kung kamo mga outside Naga, dahil po kamo mag-audition. Taini for Naga City only. O, sa mga ma-audition, kung may kamong -1, igwa kaming video okay. So igwa kaming video okay na pwede kamong maghanap kanta in magkanta. And take note, ito na nakabulos man kamo ning tultol. Taas sa audition kaya may criteria dyan o kabalian sa indumang kasulutan. Baka nag-audition kamo, kumo audition, naka-chinelas lang kamo. Kumo audition, naka-pangharo lang kamo. Nagbakal lang kamo ning suka, nag-audition na kamo dyan. So dapat nakabulos man kamo ning tultol kung gusto nindong makalaog sa Grand Finals sa bulan kan Setyembre sa Sarong Mall sa Naga City. So dapat nakabulos sa -1, igwa kaming video okay. Kaya di ka mo problema. So ang mga pwedeng sumali, 18 anyos, sundong 50 anyos. So may mga hurado kami, may mga hurado. Kaya magbulos ka mo ning tultul, takabalian sa criteria. So kita-kit sa Sunday, August 3, alauna sa Covered Court kan Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. And syempre, pasalamatan taan sa tuwing may sponsors. Yaon dyan, Sinda City Councilor Jude Altamarino Jokno. Yaon man ASEC Rex Villegas. Yaon man, syempre, Cap Ason Piñaflor kan Calawag, Naga City. Councilor Neil Adrian Dilenya kan Kamaligan. Mayor Nino Taiko kan Badwaan Ninda Pasakaw, Camarines Sur. Councilor Ares Macaraigan, City Councilor Elmer Baldemoro kan Naga City. Professor Chris Frias, Asha Leadership Development Academy. Councilor Narcel Lopez kan Pili. Mr. Bimbo De Leon kan Naga City. Yaon man si Mr. Armando Colico Paril kan CEO Paril Enterprises and Paril Farm and Hog Trading. Yan, salamat sa satuloy may sponsors sa The Singing Bossing Year 3. Kaya bali na si mga taga Syudad ng Naga. Sa maabot na Domingo na pa ang audition, and si mga residente po sa Naga City, pwede ka magpasiring dyan sa venue. Takno, igwa po kaming rapol sa apwerakan pagdala nindo sa mga nagbabarakbakan sa singing contest, sa audition. So may pagkakataon ka mo mangganang bagas, may pagkakataon ka mo mangganang grocery, may pagkakataon ka mo mangganang stove, and electric pan, as in kadakol pang iba. O, may man kamong gigibuhon sa Domingo, may man kamong trabaho, so magpasiring kamo dyan sa venue, tamanggagana kamo sa rapol.
Ako po ang Sindong Parabareta, Bossing Jomar Morada. Para sa istasyong Bossing sa totoong Bareta as in Musika. Kami ang 104.7 Bossing FM. Ito ang radyo ko. Diyan nagtatapos ang ikaduhang birada asin katiripunan kan mga pinakamaiinit sa